in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. The people need the Lord. Oh, need the Lord. Amen, amen. Salamat po, Preacher Glenn and Sister Camille, sa napagandang tanging bilang. Tunay po, people need the Lord. Amen. So isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po ang inyo pong lingkod, Pastor Mark J. Loyola. Isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tunay po, isa po sa dahilan kung bakit po kami narito sa Japan upang ipakilala po si Kristo sa mga tao po dito. Talagang tunay po, people need the Lord. Amen. At muli po mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat po muli sa privilege na binigay po sa atin ng ating butihing pastor, Bishop Freddy De Vega, na magamit po dito po sa Feasting on the Divine Verses. Bagamat nandito po kami sa Japan, pero salamat, willing pa rin at able pa rin po tayong magamit dito po sa Feasting on the Divine Verses. At sama nating patuloy sa panalangin mga kapatid, yung ating Bishop. Kanina magkausap po kami, supposedly sana magkikita po kami sapagkat ang layover po nila dito rin po sa Japan.
Pero talagang kahit po nasa biyahe na, dami pa rin pong counseling ng ating bishop, ating evangelist. Pero salamat, nagkaroon po kami pagkakataon, makapagkwentuhan po kanina. At ngayon po, muli po, salamat po sa privilege na binigay po sa akin na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. So, muli po mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa mga kapatiran natin dyan po sa Pilipinas. Okay? So, miss ko na po kayo, especially sa mga taga Living Water, sa mga taga JVLCBC. At shout out po, syempre, sa mga kapatiran natin dito po sa Japan. Okay, unahin ko na po si Sister Dang Soriano. Salamat Sister Dang sa pag-assist po sa amin kanina sa pag-book po ng ticket sapagkat bukas po ang biyahe naman po namin Panagano po. Okay, so shout out po kala Sister Miho, Sister Angel, Sister Tessa, okay, Sister Ayet, Sister Annalisa, Sister Bablin, at ganyan din po sila Ate Josie, okay? At syempre, Brother Pyong, magandang gabi po sa inyo, kala Kuya Mac, okay? So, muli po mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po'y meron pong prayer request, pwede nyo pong isend po dyan hanggang nababasa ko po, okay? So, shout out po kay Ninang Maan, okay? Ninang Maan, magandang gabi po sa inyo, okay? Ganun po, kala Sister Gina Moises, okay? Kala Sister Annalisa Lacuna, kala Preacher Jaja Subida, magandang gabi po sa inyo, okay? Sister MJ De La Rosa, Sister Billy Remo, magandang gabi po sa inyo. At kasalukuyan, nandito po ako sa tahanan po ng aking pinsan, okay, kay Sister Vanessa Quintia. Salamat sa pagpapatuloy po sa amin, buong family, nandito po kami. At buong buwan, magkakasama po kami dito sa lugar po ng Shinjuku, okay? So kapag birthday niyo po ngayon, wala lang po akong listahan, gusto ko pong batiin kayo ng isang mapagpalang kaarawan po sa inyo. Happy birthday po sa inyo. At salamat po at muli po kayong pagpalain at talagang palakasin po ng Panginoon. Okay? So sa mga prayer request natin yun, pag-pray natin patuloy yung safe travel po ng ating evangelist going to USA. I think nasa biyahe na po yun. Okay? Tsaka si Toffer din daw. Shout out kay Kuya Toffer. Okay? Shout out kay Toffer at kay Kayna. Okay? So ngayon po mga kapatid, tayo po dadako sa ating prayer time. Pag-pray natin yung complete healing po ni Sister Abby. Okay? Sister Abby, pag-pray natin patuloy. At kung meron pa ho, sige po, hanggang nababasa ko. Okay? Pag-pray din po natin yung anak ni Sister Billy Remo, Sister Carla Escuejo sa kanyang pagbubuntis. Okay? Yun po, shout out po kay Pastor John Kalunod. Okay? Pastor John, shout out my friend. Diyan po sa lugar ng Bicol. Okay? Albay. Okay? Sa Bakakay. Tama ba? Bakakay. Magandang gabi po. Sige po, tayo po yung mananalangin na mga kapatid. Yuko natin yung ulo natin. Pikit natin yung mata po natin at tayo po yung lumuhod at dumulog po sa Panginoon ngayong gabing ito. Let us pray. Panginoon Diyos, manaming banal na kila sa lahat, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang muli po maging makapag-aral lang niyo pong salita. Salamat Panginoon, bagamat kami po yung magkakalayo, Panginoon. Salamat po sa gift of technology na binigay niyo po sa amin na parang magkakalapit din kami at hindi po naging hadlang, Panginoon, yung pag-aaral po namin ng niyo pong salita. Ama, patawarin niyo nga po kami sa mga nagawa po namin kasalanan. Pagkalinisin niyo, O Diyos, yung aming puso't isipan, kung ano man po yung karumihan na makita niyo po sa amin na magiging hadlang para hindi niyo po dinggin yung panalangin namin, patawarin niyo po kami, O Diyos. Ama, patuloy ko nilalapit po yung safe travel po ng aming mahal evangelist together with this company, Panginoon. Kala Ma'am Merly, Sister Ma'am Riza, Panginoon, Preacher Jabez, Pastor Felix, Pastor Resty, Panginoon. Naway kayong patuloy na magpala po at ingatan niyo po at maging pagpapala din po sila sa kanilang pupuntahan, Panginoon, sa lugar po ng US. And Lord, nilapit ko rin po yung anak po ni Ninang Maan, Sister Abby, Panginoon, ay kayong patuloy na magbigay po ng kagalingan sa kanya, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Ganito po kay Carla Escuejo, Panginoon, safe delivery, safe pregnancy, Panginoon. Naway kayo patuloy na magbigay po ng malusog at malakas na pangatawan sa kanila pong dalawa, Panginoon. Ganyan po kay Ma'am April Balaan, Panginoon, kayong patuloy na magbigay po ng malusog at malakas na pangatawan po sa kanila. At sa amin, Panginoon, na maybe may mga prayer request po kami na hindi po namin masabi, hindi po namin mabanggit. Pero salamat, Panginoon, dahil alam namin talastas niyo po yung puso't isipan na bawat isa po sa amin. Ama, patuloy ko rin po nilapit yung kagalingan po ng family ko, kay Sister Keisha, kay Kayna, kay Topher, Panginoon. Patuloy niyo pong pagalingin po sila, Panginoon, sa kanilang physical na pangangatawan, Panginoon. And Lord, nilapit ko rin yung buong mission trip po namin dito po sa Japan, naway maging mabunga at naway marami po kaming maabot at marami pong mapalakas na mananampalataya, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyo po binabalik ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus.
Amen at amen. Okay? So muli po mga kapatid, tayo po makapakinig ng tanging bilang, and after that, dire-diretso na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Be a light, be a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on hill. Give your hand, give your heart, give the very best you. Be the salt of the earth if you will. You can help and solve somebody new. Show you light and love wherever you go. So life can be blessed when one when you choose to be a light. Always seek to be meek, don't get angry over it. Never swear or go for anyone. Never judge otherwise, you're not cool. You can help and solve somebody new. Show you light and love wherever you go. So life can be blessed and run when you choose to be a light. Jesus taught us to love and give. Oh, that's the happiest way to live. Always seeking in the quiet of home. For he knows what you need before last. And you all that you do, you fulfill yourself. Every day you may show last. You can help and solve somebody you know. Show you light and love wherever you go. Oh, life can be blessed and also bright when you choose to be a light. Amen. Miles? Okay, muli po, salamat po. Salamat po sa aking anak na nagbigay po ng tanging bilang. Alam niyo mga kapatid, every time na may ganito pong gawain, si Topher siya po talaga yung number one na gusto niya pong nagbo-volunteer siyang umawit para po sa Panginoon. And I praise God for that. Salamat po, napakaganda po na mensahe ng awitin. Inuubo pa po yan mga kapatid, pero salamat po, hindi po inubo ngayong gabing ito. Okay? Sapagkat sila po yung nag-a-adjust po ngayon sa weather. Okay? Sapagkat sobrang init po sa Japan at papalit na. Patungo na po ng autumn, especially ngayong September, palamig na po ng konti. Okay? Pero ang laki po ng adjustment. Kaya sabi ko, sobrang na-appreciate ko po yung family ko.
sa pagsama po sa akin dito po sa mission trip po na ito. Okay? So, continue to pray for us. Continue to include us in your prayers. So, kailangan po namin yung panalangin po ninyo. Okay? At muli po, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. So, shout out po, okay? Kala Mami Rose, okay? Kala Sister Candy, Sister Mila, Sister Remedios, okay? At kay Preacher Daryl, at sa Tolentino family, sa Due family, magandang gabi po sa inyo, okay? At tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Kung tayo po'y handa na, okay? Sige po, maaari ko bang makita ang, siyempre, type amen po tayo, okay? Let's type amen. Okay, yan, amen. Salamat po. Time, amen, amen. Ready na po yung iba. Sister Mila sa Hagun, salamat po sa inyo. Kung tayo po'y ready na, please type amen, okay? So, okay, Teacher Flo, shout out, okay? Sister Gina, magandang gabi po sa inyo. Sister Miho, see you tomorrow, okay? And Sister Annette, Manalang, Mimaan, Sister Joy, okay, yan, shout out po, okay? Siyempre, shout out din pala sa mga kapatiran natin sa Ibaraki, sa Kawasaki, sa Saitama, saan pa ba, okay? Sa iniikutan po ng ating evangelist, Pastor Robert Berba, okay? Shout out, Pastor Robert. Tayo po'y magkikita uli sa mga susunod na araw. Okay? So, sige po. Tayo po'y mag-aaral na po. Let's open our Bible. The book of Romans. Okay? Romans chapter 6. Romans chapter 6, beginning verse number 8 up to verse number 11. Okay? Romans chapter 6, beginning verse number 8 up to verse number 11. Sister Joy, magandang gabi po sa inyo. Nakauwi na po sila Sofia dito. Okay? So, sige po. Romans chapter 6, beginning verse number 8 up to verse number 11. The Bible says, "Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but into that he liveth unto God." Verse number 11. "Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord." So allow me to read for the second time. Ito pong verse number 11. Sabi po ng Biblia, "Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord." Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoong Diyos, Ama naming banal, dakila sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po mag-aral kami ng inyong pong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na binigay niyo po sa akin na maging channel of your blessing sa gabing ito at maging pagpapala, Panginoon, sa mga makikinig. Dalangin ko, ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig. Bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan. Help us, O God, to understand kung ano po yung mensahe po ninyo na nais niyo iparating po sa bawat isa po sa amin. And gabayan niyo po kami ng inyong pong banal na espiritu, kayo pong patuloy na kumilos, kayo patuloy na pumatnubay po sa amin. Panghawakan niyo po, Panginoon, yung aming internet connections na way hindi po maging sagabal, Panginoon, yung distansya, yung layo namin sa isa't isa. Bagkus man na pa, Panginoon, naway mapakinggan po namin ng maayos at dali sa inyo pong banal na salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, ng inyo pong banal na espiritu. Itago niyo po sa inyo pong likuran. Alam niyo po yung physical na kahinaan ko. Kayo pong patuloy na kumilos po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa inyo ko nga po binabalik ang papurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so sige po, tayo po mag-aaral na. Okay po ba yung audio ko, mga kapatid? Kung loud and clear po yung audio ko, pwede ko bang makita, Pastor? Opo, loud and clear yung audio po ninyo. Okay? Sa 1,000 viewers po natin sa gabing ito. Amen, 1,000 talaga, Pastor, no? Okay, sige po. Malaman ko lang kung okay kasi nag-headset po ako para mas hindi po walang masyadong noise. Okay? Yan, amen. Okay, salamat po. Sige po. Sabi po ng Biblia, di po ba? Ito pong Romans chapter 6, especially verse number 11. Allow me to read. Okay, sabi po dito, "Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord." Alam niyo, mga kapatid, nung sinulatan po ni Apostle Paul itong mga taga-Roma, talagang meron siya mga dinidil na problema dito. Okay? Sapagkat minsan, naabuso kasi yung biyaya ng Panginoon. Okay? Sabi kasi sa Romans chapter 5, verse number 20, okay? Sabi ng Bible, Romans 5:20, "Moreover, the law entered that the offense might abound,
But where sin abounded, grace did much more abound. So ang sabi ni Paul, mga kapatid, na yes, sumasagana yung biyaya kapag yes, maraming kasalanan, masaganang kasalanan, pero higit na masagana po yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga pagdating po dito sa verse number 1 ng Romans chapter 6, sabi ni Paul sa kanila, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ano, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan nang sumagana yung biyaya? Alam niyo po mga kapatid, dito po sa bansang ginagalawan po natin, especially dito po sa Japan, di po ba? Alam po natin na pagdating po sa kasalanan, parang prone na prone po yung mga malayo sa kanilang family, okay? Malayo sa kanilang pamilya, malayo sa mahal nila sa buhay, sapagkat bumabagsak o dumarating sa tagpo ng buhay nila na nanghihina at nadadapa po yung marami, okay? Pero alam niyo po, kung tayo po yung mananampalataya, isa po dapat sa isinsecure po natin sa buhay natin, huwag nating abusuhin yung biyaya po ng Panginoon. Kasi minsan, ang ginagawa natin, yes, mabiyaya naman yung Panginoon, patatawarin naman ako ng Panginoon. Pero mga kapatid, mga minamahal, isa nga po ito sa dinidil ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 6, nang sinabi niya, what shall we say then to these things? Shall we continue in sin, that grace may abound? Sagot sa verse number 2, God forbid. Hindi pwede. Sabi ni Paul, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Nang sabi ni Paul, hindi pwedeng, kumbaga, mananampalataya na tayo tapos nag-e-enjoy pa rin po tayo sa kasalanan. So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung binasa nating paulit-ulit kanina, sabi sa verse number 11, di po ba? Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, na ituring ninyong patay na kayo sa kasalanan, sapagkat ang sabi ni Paul, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Na kaya nga mga kapatid, the title of our message ngayong gabing ito, Dying to Self and Live for the Savior. Dying to self and live for the Savior. Na maganda po, in order for us na mapagtagumpayan po natin yung kasalanan, kailangan muna natin mamatay sa sarili po natin. Kaya nga sabi ko, sakto, nandito po sa Japan, di po ba, usong-uso po yung salitang harakiri. Okay, pag sinabing harakiri mga kapatid, ito yung talagang pinapatay nila yung sarili nila. Pero hindi po ako naparito para introduce po sa inyo yung salitang harakiri mga kapatid. Maganda po na kung tayo mananampalataya, in order for us na para po hindi po mabuhay o hindi po managana yung kasalanan sa buhay natin, kailangan natin patayin yung sarili po natin. Sapagkat mga kapatid, mga minamahal, whether we like it or not, narito pa po tayo sa old sinful nature natin. Okay? Na kahit na anong pagsusumikap natin, na nandyan pa rin yung old nature natin, na pilit pong lumalabas yan sa mga pagkakataon na pag pinapayagan natin yung old nature natin. So kaya nga ang sabi ni Paul po dito, di po ba? Sa verse number 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kung tayo'y kasama ng namatay ni Kristo, ang sabi ni Paul, okay, we believe that shall also live with Him. Na dapat mabuhay din tayong kasama ng Panginoon. At alam naman natin, di po ba, na isa po sa mga susi para mapagtagumpayan po natin yung kasalanan. And by the way, when we talk about sin, mga kapatid, hindi lang po ito yung tinatawag na kasalanan na paggawa po ng, kumbaga, yung basta alam natin, pag sinabing kasalanan, ito po yung lumilihis po tayo sa sinasabi at pinapagawa ng Diyos. Okay? Hindi lang immorality, hindi lang po iniquity, hindi lang po ito yung, kumbaga, pangangalunya, hindi lang po yun mga kapatid yung kasalanan. Pag sinabi pong kasalanan sa Bible, when we talk about sin sa Bible, sa original na language ng sin, it means hamartema, o hindi naman kaya yung bang missing the mark, o hindi naman kaya mga kapatid, yung bang we cross beyond the mark. Lumagpas po tayo sa pinapagawa ng Panginoon. At sa gabing ito mga kapatid, mga minamahal, maganda po, maunawaan po natin na paano nga ba, Pastor, mabuhay sa Panginoon? Okay? Ano nga bang dapat kong gawin para mabuhay sa Panginoon? Kasi alam naman natin, kapag laging yung katawan natin, kapag yung sarili natin yung nabubuhay, ang tendency po niyan, lagi tayo nakakaramdam. Alam niyo po kung ano? Lagi po tayo nakakaramdam ng pain. Okay, yung mga lagi tayong nasasaktan, lagi tayong natitisod, lagi tayong nanlalambot, lagi tayong nadi-discourage, di ba? Kasi kapag puro sarili po yung bida, okay, nasaktan ako, natisod ako, na-discourage ako, nalulungkot ako. Kita nyo, kapag puro ako mga kapatid, kapag puro tayo po ang bida, ang mas malamang po, okay, ang mas mataas po yung chance, mas mataas po yung tendency na mas ma-discourage tayo kasi bida lagi yung sarili natin eh.
Kaya nga, di ba, manifestations that we are living to self. Ano po yun? Number one, we experience pain. O kumaga, almost, most of the time, bida po lagi yung pain natin. Yung mas highlighted po lagi yung nararamdaman natin. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ito rin po yung gamot sa mga mananampalatayang mabilis matisod. Ito po yung gamot sa mga mananampalatayang mabilis masaktan, mabilis pong mag-emote, mabilis pong, pastor, kung alam mo lang yung ginawa sa akin, mga kapatid, hindi na nga po natin kailangan malaman. Ang kailangan mo lang malaman, mga kapatid, hindi na po dapat tayo ang nabubuhay. Ang nabubuhay na po dapat walang iba, kundi po si Kristo. Amen? Galatians chapter 2, verse number 20. Ano pong sabi ng Biblia? Okay? Sabi ng Bible, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, sabi ni Paul. Okay, sabi niya ganoon, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, isa pala sa dahilan kung bakit minsan natitisod ka, isa pala sa dahilan kung bakit minsan nasasaktan po tayo, mas highlighted po yung emosyon natin, mas highlighted po yung mga nararamdaman natin, kasi nga, nabubuhay tayo lagi sa old nature po natin. Okay? We living, masyado nating, ito po yung manifestation na mas nabubuhay tayo sa sarili natin. Kapag ka nakakaramdam tayo ng pain. Okay? Pastor, dapat ba maging manhid tayo? Hindi naman yung gusto kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, mga kapatid, yung bang sana alam mo nang i-handle yung mga sakit, alam mo na sanang i-handle yung mga pasakit, yung mga nararamdaman mo, yung hindi yung kapag ka hindi ka lang nakamayan ni brother, hindi ka lang nakamayan ni sister, hindi ka lang nakamusta, hindi ka lang, di ba, alam mo yun? Alam natin yung mga ganung bagay eh. Okay? Hindi ka lang nagawa ng favor na according sa gusto mo, nagtatampo ka na kagad. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Di ba? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, dapat po, ang gawin po natin, hindi na po dapat tayo nabubuhay. Ang nabubuhay na po, walang iba, kundi po yung ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya nga sabi ni Paul po dito, now if we be dead, verse number 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Kung tayo'y kasama ng namatay ni Kristo, kasama niya rin tayong nabubuhay. Okay? Verse number 9, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over him. So wala na daw pong kapangyarihan, wala na daw pong karapatan yung kamatayan sa kanya. Bakit? Verse number 10, for in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Amen? At pagdating sa verse number 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead in sin. Ang sabi ni Paul, di ba? Kaya nga, okay, likewise, na dapat daw po, yung sarili natin, ituring na po nating patay sa kasalanan. At alam naman natin, pagpatay sa kasalanan, mga kapatid, mga minamahal, o pagpatay na, okay, wala nang pakiramdam po yan eh. Okay? Subukan niyo po. Okay? Yung mga mahal po natin sa buhay, di ba? Kahit na anong kurot, kahit na anong tusok mo dyan, hindi na po nasasaktan kasi patay na po yan eh. Okay, katawan na po yun yung nakikita natin sa morgue, 'di ba? Kahit anong iyak po natin, kahit na ano pong drama natin sa kanila, wala na po eh. Okay? Kasi nga patay na po, wala na pong pakiramdam po 'yon. At ang sinasabi po dito, mga kapatid, na dapat daw po ituring nating patay na rin tayo sa sarili. Sang gayon, sabi niya, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Bakit? But alive unto God through Jesus Christ our Lord. So kaya nga, when the manifestations na tayo po yung nabubuhay sa sarili, minsan may pain tayong nararamdaman or hindi naman kaya mas highlighted yung pain natin o hindi naman kaya yung pleasures. Okay? Yung bang kapag tayo nag-e-enjoy sa layo ng mundong ito, mas na-enjoy natin yung fleshly desire natin. Mas na-enjoy po natin yung gawain ng mundong ito. Okay? Parang ang manifestation po niya, hindi pala parang, okay, nabubuhay na naman tayo sa old nature natin. Yung tipong mas nag-e-enjoy ka po sa panonood ng TV kaysa po sa pagbabasa ng Bible. Mas nag-e-enjoy ka po sa kasama mo sa labas, okay, sa mga kaibigan mo unbeliever, kaysa po sa mga kaibigan mong mananampalataya. Okay? May mga kapatid, mga minamahal, maganda po, na kung tayo patay na talaga sa katawan natin, na dapat sabi ng Bible, Colossians chapter 3, verse number 1. Okay? Let's open our Bible. Colossians chapter 3. Okay? Colossians chapter 3, verse number 1. Sabi ng Bible, sabi ng Apostle Paul, if ye then be risen with Christ, okay, kung kasama na kayong nabuhay ni Kristo, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse number 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Okay? For ye are dead,
and your life is hid with Christ with, okay, for you are dead and your life is hid with Christ in God. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, na kung tayo kasama daw na buhay ni Kristo, yung appetite natin, yung affection natin, yung mga gusto po natin sa buhay, sana mga kapatid, mas nag-e-enjoy tayo sa gawain po ng Panginoon. Mas nag-e-enjoy po tayo sa gawain ng Diyos kaysa po sa gawain ng sanlibutan. Kaya nga, sobrang na-appreciate ko mga kapatid, yung mga kapatiran natin dito sa Japan. Okay? Alam naman natin, pag sinabing Japan, napakahalaga po ng oras eh. Okay? Bawat oras, binabayaran po dito. Okay? Bawat araw, binabayaran po dito. Pero salamat, kapag oras po ng Bible study, kapag oras po ng gawain, sineset aside po nila yung kikitain nila para lang pong mag-aral ng salita ng Diyos, para po magbasa ng Bible. Ang ibig sabihin po nun mga kapatid, mga minamahal, di po ba? Na mas na-enjoy talaga nila yung pag-aaral ng salita ng Diyos, mas na-enjoy po nila yung mga makalangit na bagay, okay? Kaysa po sa mga ibibigay o idudulot lang ng sanlibutan ito. Kasi alam naman natin, di po ba sinabi ng Bible na heaven and earth shall pass away, but my word shall remain. Okay? Mananatili po ang salita ng Diyos. At ganun din po ang gusto kong sabihin sa iyo, mas pahalagahan mo yung gawain ng Panginoon, mas pahalagahan po natin yung pang-eternal kaysa po sa pang-temporal. Amen? Kaya nga mga kapatid, especially yung evangelist natin dito, si Pastor Robert, mga kapatid, yung pagsama-sama ko po sa mga Bible study niya, hindi po biro Okay, Pastor, bakit hindi biro? Kasi hindi biro, absent ka sa trabaho kasi may Bible study ka. Hindi biro kasi yung pamasahe, sasagutin mo. Hindi biro yung gastos, mga kapatid. Pero salamat na lang po mga kapatid, mga minamahal, may mga mananampalataya na nakakaunawa na dapat pala sinusuportahan yung gawain ng Panginoon. Salamat na lang may mga mananampalatayang inaagapayanan yung mga manggagawa ng Panginoon para may pagpatuloy yung pangangaral ng salita ng Diyos. So kaya nga mga kapatid, di ba? Manifestations that we are living to self. Number one, pain. Okay? We experience pain. Okay? Minsan nararanasan natin yung pain at minsan mas highlighted po yung pain sa buhay po natin. Okay? At alam niyo po, isa pa mga kapatid, yung pleasure. Okay? Kapag mas nag-e-enjoy tayo sa gawain ng sanlibutan kaysa sa gawain ng Panginoon, manifestation po yan that we are living to self. Okay? Then number 3, okay, manifestations that we are living to self. Ano pa, Pastor? Yung pride. Okay? Yung pride na kung saan ang hirap pong bitawan ng marami. Yung pride na kung saan hinaharbor talaga ng marami. Pastor, bakit ako magpapasakop dyan? Pastor, bakit ako susunod dyan? Mas mataas yung pinag-aralan ko dyan. Pastor, bakit ako gagaya sa kanya? Bakit ko siya gagalangin? Mas mataas naman yung pinag-aralan ko sa kanya. Mga kapatid, mga minamahal, sa gawain po ng Panginoon, hindi po dapat problema hindi po dapat natin masyadong highlighted yung pride. Unang-una, yung pride, sabi nila, Pastor, kasi kung alam mo lang, yung pride po, mahirap talagang lunukin yan Opo, mahirap talagang lunukin ng pride, lalo na po kapag kabareta. Pride bar. Di ba? Pero mga kapatid, mga minamahal, okay, maganda po mga kapatid, mga minamahal, yung bang maunawaan po natin na kung tayo po'y patay na po sa sarili, yung pride natin, alisin natin. Okay? Pag nasaling yung pride natin, Pastor, lintik lang ang walang ganti. Sorry sa word di ba? Minsan, ganun po yung mga terminology natin. Pastor, hindi pwedeng hindi ako gumanti kasi nasaling yung pride ko. Pastor, hindi pwedeng palayain ko, hindi pwedeng magparaya na lang ako, Pastor, kasi grabe yung ginawa niya sa akin. Mga kapatid, mga minamahal, kung may tiwala ka sa Diyos, kung may tiwala tayo sa Diyos, hayaan mo yung Diyos yung gumante para sa iyo. Amen? Hayaan natin yung Diyos yung lumaban para sa atin. Hayaan natin yung Diyos yung siyang magtanggol para sa atin. Kasi minsan, di ba, naalala ko yung sabi ni Bishop minsan kasi kapag tayo po yung gumante, okay, either kulang or sobra. Kaya nga minsan, di po ba, ipagkatiwala, hindi pala minsan, dapat talaga ipagkatiwala natin sa Diyos, mga kapatid, mga minamahal, kahit po nakasamaan natin ng loob. Minsan kasi ang hirap magpatawaran, okay, ang hirap po magkaroon ng patawaran, pakumbabaan, kapag punong-puno tayo ng ego, punong-puno tayo ng pride. Pero kapag i-let go mo yan, paalisin mo yan, mga kapatid, mga minamahal, I do believe, isa po sa masarap mabuhay, isa po sa masarap na relationship, yung wala pong pagmamataasan, wala pong pagyayabangan, wala pong kahit anuman pong iringan. Okay? Kaya nga kung meron man po sa kalagitnaan natin, di po ba ngayong gabing ito, nakikinig ka? Okay? Hindi ko po alam yung mga pinag-uusapan nyo, hindi ko po alam kung ano po yung mga personal issues nyo sa buhay, kung meron man kayong kagalit, especially mahal nyo sa buhay,
meron kayong kagalit na kapatiran, kagalit na katrabaho, kaopisina o kaeskwela, mga kapatid, mas maganda po, tayo po yung bumaba. Okay? Yun po kasi yung natural eh. Ang natural ng tao, mga kapatid, tumaas. Pero ang hindi po natural ng tao, yung bumaba. And it takes spirituality, mga kapatid, mga minamahal, para malunok natin o ma-set aside natin yung pride natin. Ang kailangan natin, patayin natin yung sarili natin. Okay? Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, maganda po. Di ba? That is a manifestation that we are living to self. Yung pain, yung pleasure, yung pride. Okay? So kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, ito po yung pangalawang tanong ko. Okay? How to live for the Savior. Paano po tayo mabuhay? Kasi di ba ang title natin, Dying to Self and Live for the Savior. Napatayin daw natin yung sarili natin at mabuhay tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 6 verse number 11, di po ba? Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God. Okay? But alive unto God through Jesus Christ our Lord. So if you are saying ngayong gabing ito na ikay mananampalataya na, if we are saying na tayo po'y Kristiyano na, kung sinasabi po natin na ligtas na po tayo, kung sinasabi po natin na mahal natin yung Panginoon, kung sinasabi natin na meron tayong Kristo sa puso, okay? We should live for the Savior. Okay? We should die to ourselves and live for the Savior. Number one, ang kailangan po natin gawin, okay, how to live for the Savior, Pastor. Number one, okay, oppose yourself. Okay? Let us oppose ourselves. Na dapat daw po, mga kapatid, in order for us to live for the Savior, ang kailangan po, kontrahin mo yung sarili mo. Let us oppose ourselves. Kontrahin natin yung sarili natin. Pastor, bakit? Kasi di po ba, ang gusto po ng laman, ang gusto natin, puro pang sarili. Ang gusto po natin, makamundo. Ang gusto po natin, pansarili. Pero ang gusto po ng Diyos sa atin, mga kapatid, kahit kailan, hindi po nagkamali ang Diyos sa mga bagay na pinapagawa at gusto niya sa atin. Kaya nga si Pablo, di po ba, meron siyang statement na sinabi niya, kung ano yung mga bagay na ayaw niya, yun yung ginagawa niya. Okay? Kung ano yung mga bagay na gusto niya, kung ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos, yun yung ginagawa niya. Kung ano yung mga bagay na gusto niya, yun po yung hindi niya ginagawa. Mga kapatid, mga minamahal, maganda po, di po ba sa gabing ito, na let us oppose ourselves, kontrahin po natin yung sarili natin. Kasi tandaan niyo po, mga kapatid, sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 9, verse number 27. 1 Corinthians chapter 9, verse number 27. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 27, dinidisiplina daw po ni Pablo yung sarili niya. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Yung bang mga kapatid, mga minamahal, maganda po, kasi wala pong ninais ang laman natin. Okay? Kasi ang gusto talaga ng laman natin, ang gusto ng sarili na old nature natin, puro makalaman eh. Okay? Sapagkat sinabi ng Bible, di po ba, na tayo po ipinaglihi kay Adan. Sabi ng Romans 5:12, okay? Angatan natin yung Biblia natin. Romans 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for all have sinned. Verse number 13. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. So mga kapatid, mga minamahal, because of Adam, okay, nagkasala nga po tayo. Okay? Kahit na whether we like it or not, kahit na sa tingin mo pinalaki ka ng magulang mo ng tama, likas pa rin sa atin ang paggawa ng masama. Because that's the Bible says. Okay? Kaya mga kapatid, itong ginagawa natin, na kukontrahin natin yung sarili natin, i-oppose natin yung sarili natin, that is one way na mabubuhay tayo sa tagapagligtas. Okay? Kita nyo po yung comparison mga kapatid si Satan, okay, ibang-iba po yung kaparaanan ni Satan sa kaparaanan ng ating tagapagligtas. Si Jesus Christ, in order for us, mga kapatid, ang kaparaanan ng Panginoon, abutin tayo, bumaba po siya. Okay? Pero si Satan, ang ginawa ni Satan, gusto niya pong tumaas. Di ba? Ang layo po ng difference. Yung ating Panginoon, gustong bumaba, gusto tayong abutin, tapos yung si Satan, okay, si Lucifer, gusto niyang maging Diyos, gusto niyang abutin ng Diyos.
Pero mga kapatid, di po ba, kung tayo po yung mananampalataya, maganda po, okay? Kontrahin natin yung sarili natin. Kasi may mga pagkakataon sa Bible na mali talaga yung gusto natin eh. Na evil talaga yung mga desire natin eh. Di ba? Kita nyo, sabi ng Bible, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse number 5. Paalala din po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Colossae. Sabi niya, mortify therefore your members which are upon the earth. Pag sinabing mortify, okay, natutunan ko to kay Bishop, di ba? Pag sinabing mortify, ito po yung bago mag-morty 1, morty 2, morty 3, morty 4, mortify. Okay, now, kidding aside, pag sinabing mortify, okay, it means patayin, disiplinahin. Okay? Pag sinabing mortify, ibig sabihin, disiplinahin pa rin. Mortify therefore your members which are upon the earth. Yun yung katawan, yung members, okay? Ito yung likas na ginagawa ng katawan. Fornication, uncleanness, okay? Inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So yun po yung likas na ginagawa ng katawan. Kaya nga mga kapatid, baka lang po di ba, marami po sa atin. Born again po tayo pag Sunday. Okay? Pero pag uwi galing church, born again. Sorry for the word. Di ba? Kaya nga mga kapatid, born again pag Sunday, pag uwi, born again. Mga kapatid, wag na po sanang ganun. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ang sabi, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication. Ano pa? Okay? Uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, maganda po, let us oppose ourselves. Okay, kontrahin natin yung gusto ng sarili. Kontrahin po natin yung gusto ng laman. At alam naman natin, kapag gusto po ng Panginoon, syempre ayaw ng laman. Yung gusto ng laman, ayaw ng Panginoon. Ganun lang po kadali yun mga kapatid. Hindi kailangan ng malalimang aral ng Biblia para maunawa natin yung gusto at ayaw ng Diyos. Di ba ba? Kaya nga, kung tayo po ibibigyan ng pagkakataon magdesisyon, huwag tayo magdedesisyon sa sarili lang natin. Hayaan niyo yung Diyos yung magdedesisyon sa buhay natin. Hayaan natin, piliin natin mga kapatid, yung gusto ng Diyos kaysa gusto lang natin. Huwag yung gusto mo, huwag yung gusto ko, yung gusto po dapat ng Diyos. Let us oppose ourselves. Kita nyo, ang ganda po ng sinabi ng Proverbs chapter 16. Okay? Proverbs chapter 16, verse number 32. Ang ganda na itong talatang ito mga kapatid. Proverbs 16:32, sabi ng Bible, he that's slow to anger is better than mighty, and he that ruleth his spirit, and he that taketh a city. Okay? Tuloy mo, verse number 33, Brother Miles. Okay? Pagdating sa verse number 33, the lot is cast into the lap, the whole disposing thereof is the Lord. Sabi sa verse number 32, mas mainam daw po yung nakapag-conquer ng sarili. Okay? He that is slow to anger is better than mighty. Ibig sabihin, kung kaya mong kontrolin yung sarili mo, kung nakokontrol mo yung galit mo, mas magaling ka o mas malakas pa daw ikaw sa mga mighty. Okay? Mas mainam ka pa daw sa mga mighty. And he that ruleth his spirit, and he that taketh a city. Kapag ka nakokontrol mo daw yung sarili mo, yung spirito mo, na-handle mo yung sarili mo, yung emosyon mo, para ka daw nakapag-conquer ng isang city. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sana po, di po ba? Let us oppose ourselves. Okay? Kaya nga sa mga ginagawa natin, lagi nating susundin, lagi nating gagawin, di po ba? Ang gagawin po natin mga kapatid, yung bang piliin natin yung gusto ng Diyos, wag yung gusto natin. Let us oppose ourselves. Okay? Let us oppose ourselves. How to live for the Savior? Number 1, oppose ourselves. Number 2, how to live for the Savior? Let us obey the Spirit. Okay? Let us obey the Spirit. Ano po yun, Pastor? Sabi ng Bible, mga kapatid, sa Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, that ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? Sabi ng Biblia, sabi ng Galatians 5:16, this I say then, lumakad kayo sa Espiritu at hindi kayo mapupuspos ng laman. Okay? This I say then, walk in the Spirit that you shall not fulfill the lust of the flesh. So alam naman natin, pag sinabing flesh, di po ba, puro makalaman po yan, puro kung anong gusto ng sarili, yung old nature natin, yung po lagi yung bida. Okay? At sinabi ng Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So kaya nga, di ba, yung Espiritu ng Diyos, maganda, yun po yung sinusunod natin. Maganda po, kung tayo mananampalataya, huwag po nating sundin yung sarili natin, sundin natin yung Espiritu ng Diyos na siyang gumagabay sa atin. And by the way, ang purpose po ng Holy Spirit, o isa po sa main job o talagang ginagawa, o main work
main works ng Holy Spirit sa buhay natin, yung gabayan po tayo. Okay? Yung bang wag yung gusto natin, yung gusto po dapat ng Diyos. Wag yung gusto lang natin, dapat yung gusto ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga mga kapatid, Romans chapter 8, verse number 1, okay? Romans chapter 8, verse number 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk after the flesh, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay? So kita nyo po yung idea ng walking in the Spirit. It means living in the Spirit. Okay? In order for us mga kapatid, isang manifestation po na nabubuhay tayo sa ating tagapagligtas, yung mang lumalakad din tayo sa Espiritu niya. Lumalakad tayo sa leading, sumusunod tayo sa leading ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Alam niyo po mga kapatid, maraming Bible character, especially sa Apostle Paul, na gustong-gusto ko po yung pagiging sensitive niya sa leading ng banal na Espiritu sa buhay niya. Okay? Maraming gustong gawin si Paul, pero hindi niya inuuna yung gusto niya. Sabi niya nga, dinidisiplina niya yung sarili niya, di ba? Ang ginagawa niya, nagiging sensitibo po siya at sumusunod po siya. Saan? Sa gabay ng banal na Espiritu sa buhay niya. So kaya nga mga kapatid, kung tayo po nabuhay ng kasama ni Kristo, let us obey the Spirit. Sundin po natin yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kasi you will never go wrong when you follow and when you obey God. Okay? Hindi ka magkakamali o hindi ka papalpak. Yes, pastor, parang hirap naman ng pagsunod na ginagawa ko sa banal na Espiritu. Yes, mga kapatid, hindi naman sinabing madali yung pagsunod eh. Ang sinabi, hindi ka lang magkakamali. Okay? At ang sinabi, kapag kakasama mo ang Diyos, hindi sinabing, hindi pinangako ng Diyos na wala ka ng problema. Ang pangako ng Panginoon, hindi ka lang niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan sa mga problemang pinagdadaanan mo. Okay? Kasi minsan, di ba, yung pangako po sa atin, kapag ka nasa Panginoon ka na, wala ka ng problema, magiging masayahin ka na, tatawa ka na lang palagi. Mali po yun, mga kapatid. Okay? Hindi porket na ibang trip po yun, laughing trip, di ba? Hindi totoo yun. May mga pagkakataon, di ba, ang daming pag-iyak, ang daming pagtangis, ang daming luha, nakakaharapin at dadaanin mo. Pero salamat na lang mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sapagkat kasama natin yung Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po, ito pong mission trip namin dito, pagdating pa rin namin, mga kapatid, may sakit kagad yung mga bata at ngayon naman, si Sister Kisha yung may sakit at ako, medyo masakit na po yung lalamunan ko, inuubo na po, pero wala naman pong COVID, okay? Safe naman po sa weather lang at sa environment, okay? Ang kapatid, sabi ko, salamat Panginoon. Nilalagay ko sa isipan ko, kung yung sumunod na nga ako sa Panginoon, ba't nagkasakit pa yung family ko? Yung nilalagay ng diablo rather sa akin, okay? Sumunod na ako sa Panginoon, pero bakit andito kami, nakakulong lang sa bahay, bihira kami makalabas, sobrang init. Pero sabi ko, salamat sa Panginoon na nagkasakit yung family ko, na magkakasama kami. Kesa naman nagkasakit sila, na nandito ako at nandun po sila. Yung mga kapatid ba kami na mahal, di po ba? Salamat at sumunod tayo sa leading ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang lagi kong paalala, kung tayo po yung mananampalataya, huwag kang sumunod sa feelings mo. Okay? Maganda, huwag sa feelings, dapat sa leading ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, di ba? Let us obey the Spirit. Sundin lang natin yung Espiritu ng Diyos. Kasi mga kapatid, maganda, nagiging sensitibo tayo sa leading at gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Yung bang huwag nating pagmatigasin yung puso natin kapag nararamdam mong kinikilos ka ng banal na Espiritu. Sige lang, magpasakop ka, sundin mo at gawin mo yung pinapagawa ng banal na Espiritu sa buhay mo. Kasi minsan, di ba? Sa third person, sa Trinity, di ba? Minsan yung Holy Spirit po, yung parang neglected eh. Okay? Minsan siya po yung parang nasa set aside eh. Pero mga kapatid, yung Holy Spirit maganda, nagre-rely tayo palagi sa Kanya. Kasi yun po yung binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Siya po yung iniwan sa atin na comforter, siya po yung iniwan sa atin ng Panginoon na maging talagang tagapagbigay aliw po natin, yung bang siya yung mag-communicate po sa atin. Ang sarap po mga kapatid na tayo po yung nabubuhay sa Espiritu, di ba? At alam naman natin yung bunga ng Espiritu, Galatians 5, di ba? Verse number 22. Okay, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Against such there's no law. So mga kapatid, mga minamahal, ang sarap pong mabuhay sa banal na Espiritu. Ang sarap pong sumunod sa banal na Espiritu. Yes, hindi sinabing smooth yung dadaanan, pero ang maganda, sigurado ka na pinapagawa ng banal na Espiritu sa yan. Para at the end of the day, wala kang panghihinayang, wala kang pagdududa, o wala kang tinatawag na regrets, okay?
Kasi alam mo, sinunod mo at ginawa mo yung pinapagawa ng banal na spirito sa iyo o ng Diyos sa buhay mo. Di ba? How to live for the Savior? Number 1, oppose ourselves. Number 2, obey the Spirit. Then number 3 and last, mga kapatid, how to live for the Savior. How to live for the Savior. Number 3, let us observe the Savior. Okay? Pagmasdan mo, pag-aralan mo si Jesus Christ. Paano po yung pastor? Okay? Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1 and verse number 2. Sabi ng Bible, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, and let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, mga minamahal, di po ba? Looking unto Jesus, let us observe the Savior. Yung bang para hindi ka ma-discourage, hindi ka, alam mo yun, manghina, tingin ka lang sa Kanya. Okay? Pag-aralan, pagmasdan mo yung tagapagligtas. Okay? Kasi ang tendency kung bakit minsan nadi-discourage, natitisod tayo kung kani-kanino kasi tumitingin eh. Pag-aralan mo yung ginagawa ng Panginoon. Okay? Pag-aralan mo kung ano yung matututunan mo, especially sa Bible, mga kapatid. Ano ba yung ginawa ng Panginoon nung panahon na siya'y nagigipit? Ano bang ginawa ng Panginoon nung panahon siya'y natutukso? Ano bang ginawa ng Panginoon nung panahon na siya po'y talagang pwede naman niyang paghiganti na yung sarili niya pero winihold niya po, mga kapatid. Okay, ano yung pwede nating matutunan sa Kanya? At napakarami po, mga kapatid, na pwede nating matutunan sa ating tagapagligtas. Di ba? Yung Kanyang pagiging meek, okay, yung Kanyang pagiging wise, ang dami, mga kapatid. Kapag pinag-aralan niyo po yung harmony of the gospel, ang sarap pong pag-aralan, mga kapatid, yung buhay ng ating Panginoon. Diba? Kasi minsan nakakalungkot, mas interesado tayo sa buhay ng may buhay kaysa sa buhay ng nagbigay ng buhay sa atin. Eh. Okay, did you get my point? Na minsan, mas interesado ka sa chismis ng iba, mas interesado ka doon sa resume ng iba kaysa sa resume ng Panginoon. Wag, mga kapatid, maganda po, mas piliin natin. Okay, observe the Savior, looking unto Jesus. Kung ikaw yung mananampalataya na sa tingin mo, Pastor, kung hindi po dahil sa Panginoon talaga, marahil natisod na ako. Kung hindi po dahil sa Panginoon talaga, na-discourage na ako. Kung hindi po dahil sa Panginoon talaga, marahil wala na ako sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, blessing na lang. Okay? May verse na Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nga, mga kapatid, di ba? Kung ikaw po yung mananampalataya na parang sa tingin mo, Pastor, ang hirap namang mabuhay sa Panginoon. Tignan mo siya, okay? Hirap naman talaga, okay? Pero mas magiging mahirap kapag hindi ka sumunod, hindi ka nagpasakop. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, let us observe the Savior. Ang idea ng observe is let us learn from Him. Okay? Matuto tayo sa Kanya. Marami tayong matututo, mga kapatid. Marami tayong rather matututunan sa ating Panginoon. Di ba? Yung pag-ibig sa kaluluwa, yung pag-ibig sa kapwa, yung bang kahit na pwede naman siyang maghigante pero hindi niya pa rin ginagawa. Mga kapatid, ang sarap pong matuto sa Panginoon. Di ba? So kaya nga, sa ating pinag-aralan, di ba? Dying to self and live for the Savior. Kasi di ba minsan kabaliktaran eh. In order for us to live, we need to die. Kailangan mo munang mamatay para ka mabuhay. Okay? Kailangan mo munang mawalan para ka magkaroon. Kailangan mo munang masaktan, okay, para ka gumaling. Kaya nga, mga kapatid, sana po sa ating pinag-aralan, alisin na natin yung old nature. Wag nating ibuhay pa, wag nating buhayin pa yung old nature. Mas palakasin natin, mas buhayin natin yung new nature natin. And by the way, kung ano yung mas pinapakain natin, yun po yung mas nagiging malakas. Huwag kang magtaka kung ang bilis mong matisod, ang bilis mong ma-discourage, ang bilis mong malungkot, ang bilis mong apektuhan sa mga bagay-bagay. Baka kasi minsan mas pinapakain natin yung old nature natin kaysa new nature natin. At wala naman pong ibang pagkain ang new nature kundi po salita ng Diyos. Wala pong ibang pagkain, mga kapatid, kundi po salita ng Diyos. Sabi ng Bible, Matthew 4:4, okay? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kaya nga ngayong gabing ito, mga kapatid, di ba? Dying to self and live for the Savior. Mabuhay tayo sapagkat yun po ang sinabi ng Biblia. Romans 6:11, likewise,
reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Christ our Lord. So kaya nga mga kapatid, di po ba? Sabi ng Colossians chapter 3, verse number 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colossians 3:2-20, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subjects to ordinances? Galatians 2:19, for I through the law, I am dead to the law, that I might live unto God. So mga kapatid, mga minamahal, let us live for the Savior. Okay? Maganda ring idea, no? Let us live the Savior and let us leave the sin. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, dying to self and live for the Savior. I hope and I pray na naging pagpapala po yung pinag-aralan natin. Especially kung tayo po yung laging magagalitin. Kasi pag sinabing kasalanan, di ba? Sabi ko nga sa introduction natin, hindi lang po ito yung immorality, hindi lang ito yung sexual intercourse, hindi lang po yun yung pinag-uusapan natin kasalanan. Okay? Pag sinabing kasalanan, ito yung you miss the mark. Okay? Pag sinabing kasalanan, you cross beyond the mark. Okay? So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, okay, sana po, hindi lang ang nabago sa atin, hindi lang yung church na inaatinan natin. Sana ang nabago sa atin, hindi lang po yung hawi ng buhok natin, hindi lang yung pananamit natin. Sana ang nabago din po sa atin, hindi lang yung simbahan na inaatinan natin. Sana ang nabago sa atin yung buhay natin. Kung dati kang magagalitin, sana nabago na po yan. Kung dati kang matampuhin, sana nabago na po yan. Kung dati kang madamot, sana nabago na po yan. Kung dati kang chismosa, sana nabago na po yan. Di po ba? So mga kapatid, mga minamahal, dying to self and live for the Savior. I hope and I pray na naging blessing po yung pinag-aralan natin sa gabing ito. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoong Diyos, manaming banal, dakila sa lahat. Salamat po sa inyong salita na hayag sa kalagitnaan namin. Tunay po, Panginoon, na kailangan naming mabuhay po sa inyo at mamatay sa aming sarili. Tunay po, Panginoon, na may mga pagkakataon na minsan umaalagwa po yung old nature namin because hindi po kami nagiging faithful sa inyo pong salita. Hindi po kami nagiging maayos sa inyo pong sa aming communication sa inyo. Help us, O God, sa gabing ito, Panginoon, na matutunan namin na kontrahin yung sarili namin at sundin yung nais po ninyo at matuto po sa inyong pinapagawa sa buhay po namin. Salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Ingatan yung patuloy yung aming evangelist at yung buong team nila going to US. At kami, Panginoon, nakikinig, may mga kanya-kanyang heart's desire kami, kayo pong patuloy na tumugon, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyo ko po binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So muli po mga kapatid, sa pangunguna po ng aking pastor, Evangelist Freddy De Vega, ako po'y bumabati po dyan po sa Pilipinas, okay, at sa ibang bansa, sapagkat narito po kami sa bansang Nihon, sa Japan, di po ba? So continue to pray for us, so we really need your prayer, okay? So marami pa kaming gagawin, marami pa pong plano ang Diyos dito po sa lugar ng Japan. Let us continue to pray sa success po ng mission trip po ng inyong pong lingkod, okay? So salamat po mga kapatid, at shout out kay Brother Miles sa BFBC, salamat kay Picture Ja. Salamat po sa inyo dyan. Okay, ingat po tayo. God bless you. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard
sweet day I'll sing up there the song of victory.